Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 301. Gayunpaman, ito ang exception na hindi makukuha ni Elliot kahit gaano pa niya ito kagusto. Pagkalabas ni Anastasia sa opisina ay nakahinga siya ng maluwag. She really didn't want to accept too much kindness from the man since she feared that she would not be able to repay him enough if she was to give herself up as collateral. Upang hindi makarating sa lugar na iyon, kailangan niyang tumanggi kung saan man niya magagawa. Gaya ng inaasahan, ang regular na pagpupulong na ginanap sa 3 PM ng araw na iyon ay upang ipakilala ang airborne designer, si Aliona Dora, sa iba pang bahagi ng kumpanya. Sa kabila ng formal na pagpapakilala ni Felicia sa ibang mga manggagawa, maliban sa mga lalaking empleyado, ang mga babae ay halatang kulang sa sigla habang tinatanggap siya sa team. Ito ay inaasahan dahil ang magagandang babae ay likas na kaaway ng ibang mga babae. Higit pa rito, bakit sila matutuwa sa pagkakaroon ng isa pang kakompetensya na ang lakas ay hindi nila alam. Hi, sa lahat, ang pangalan ko ay Aliona Dora. Nagtapos ako sa isang design institute sa Flor, at dalubhasa ako sa disenyo ng alahas. Inaasahan kong magkatrabaho. Siya mismo ay hindi inaasahan na ang edukasyon na natanggap niya mula pagkabata ay magiging isa sa kanyang mga pakinabang sa paglapit kay Elliot. Halatang mas naiirita si Alice ngayong may isa pang tao na sumali sa pamamagitan ng mga personal na koneksyon nang hindi pa siya tapos na makipag-usap kay Anastasia. Naramdaman din ni Anastasia ang pressure. Malapit nang magdao si Bergua ng isang engranding palabas sa alahas sa unang bahagi ng tagsibol ng bagong taon at pagkakataon na niya na ipakita ang kanyang mga talento. Siya rin, gustong magkaroon ng pagkakataong ito para ipakita kung ano ang kaya niya. Sige, pag-usapan natin ang palabas sa alahas sa unang bahagi ng tagsibol, patuloy ni Felicia. Dahil naging isa na tayo sa mga brand under QR, ang jewelry show ay ilalagay sa bansa. Hindi natin dapat palampasin ang pagkakataong ito upang ipakita kung ano ang mayroon tayo sa panahon ng palabas. Ang kumpanya ay magbibigay din ng lubos na suporta sa aming mga taga-disenyo upang lumahok sa kompetisyon. She then added calmly, "This is a show worth millions of dollars. Ito ay nakasalalay lamang sa iyong potensyal na manalo sa karera at maging isa sa tuktok. Nais ko sa inyong lahat ang magandang kapalaran. Ang deadline ay sa katapusan ng buwang ito." Nang matapos ang pulong, nasa kalagitnaan si Anastasia sa paglilinis ng mesa nang dumating si Aliona upang batiin siya sa nakakagulat na palakaibigang tono. "Hello, Miss Tillman. Kami. Nagkita kanina sa opisina ni President Presgrave. Kasalanan ko kung bakit ako nag-ambala." Bahagyang ngumiti si Anastasia. Pinagdikit ni Aliona ang kanyang mga labi at sumagot din ng nakangiti, "No worries. Tapos na tayong mag-usap noon." Naisip ni Anastasia na hindi siya dapat maging masyadong malamig sa anak ng kaibigan ng ama ni Elliot, kaya magalang niyang sinabi, "Dahil magkatrabaho na tayo ngayon, inaasahan kong makatrabaho ka." Gayunpaman, sa sandaling umalis si Anastasia, agad na nagdilim ang mga mata ni Aliona. Dumating lamang siya sa kumpanya na may isang layunin sa isip, siya ay magiging babae ni Elliot at pakasalan siya. Siya ay ganap na handa na isakripisyo ang anuman at lahat ng iba pa upang makamit ang layunin. Handa pa siyang isakripisyo ang sarili kay Elliot, ipanganak ang anak nito, at gamitin ang bata para legal na makuha ang karapatan sa mana. Binigyan siya ni Riley ng 2 taon para magawa ang lahat. Pagdating ng panahon, aalisin ni Riley si Elliot at ang kabuuan ng Presgrave Group ay mahuhulog sa kamay ni Aliona at ng kanyang anak. Si Aliona ay isang batang inampon ni Riley mula sa isang ampunan. Gumastos siya ng maraming pera para palakihin siya. Hindi lamang niya natutunan ang lahat ng mga advanced na tuntunin ng magandang asal, siya rin. Nagtapos sa isang prestihiyosong paaralan at siya ay matatas sa 4 na wika. Kasabay nito, upang maitago mula sa pagsisiyasat ng Presgrave family, ginawa siyang miyembro ni Riley ng Dora family, at ipinakita siya bilang illegitimate na anak ni Lucas kay Elliot. Si Lucas ay isang malapit na kaibigan ng ama ni Elliot at sa kasamaang palad ay may kahinaan na nakuha ni Riley. Siya ang papel na ginamit ni Riley sa pamamagitan ni Aliona para kunin ang Presgrave Group. Dahil gusto niyang gantihan si Riley sa pagpapalaki sa kanya,
nakinig si Aliona sa mga salita nito na para bang ganap ang mga iyon. Ang kanyang misyon sa buhay ay tulungan ang kanyang adoptive father na mabawi ang Presgrave Group. At si Anastasia ay, walang alinlangan, ang pinakamalaking hadlang sa kanyang pagkumpleto ng gawain. Nagpasya siyang maging mabuting kaibigan muna kay Anastasia, at pagkatapos niyang makuha ang kanyang tiwala, hahanap si Aliona ng pagkakataon na hayaan siyang mawala sa tabi ni Elliot. Nakaupo si Anastasia sa opisina dahil hilingin sa kanya ni Felicia na mag-focus na lang sa paparating na jewelry show. Ang kumpanya ay naglalagay din ng malaking kahalagahan sa pagbuo ng haute couture. Hindi nagtagal, itinulak ni Grace ang pinto mula sa labas at pumasok siya na may hawak na tasa ng kape. Narito, Anastasia, this is for you, sabi niya kay Anastasia. Nagsimulang lumitaw ang pagsimangot sa mukha ni Anastasia habang tinitingnan niya ang kape bago siya nagtanong, kanino ito galing? Hindi mo ba alam? Pinagtimpla kaming lahat ni Miss Dora ng kape. Ang butil ng kape ay bagong hiling. Kabanata 302. Alam na ito ay isang karaniwang bagay para sa mga baguhan na gawin upang magsimula sa kanang paa kasama ang kanilang mga kasamahan. Si Anastasia ay nagbigay ng isang maliit na bago siya walang pag-aalinlangan na kinuha ang kape at ininom ito. Anastasia, sinasabi ng lahat na si Miss Dora ay kamag-anak ng presidente. Ano sa tingin mo? Lumapit si Grace sa kanya para kumuha pa ng chismis. Sa kanyang pagkabigo, napailing na lamang si Anastasia sa pagtawa. Hindi ako sigurado tungkol doon. Napakurap na lang si Grace habang bumubulong, hindi mo rin alam, ha? Si Anastasia ay hindi isang busybody na magpapakalat ng ganitong uri ng chismis. Hindi siya umimik kahit na si Aliona ay anak ng matalik na kaibigan ng ama ni Elliot. Itigil mo ang iyong tittle-tattle at bumalik sa trabaho. Udyok niya kay Grace. Ang babaeng instinct ni Anastasia ay nagsasabi sa kanya na si Aliona ay pumunta sa Burgwa para kay Elliot. Naisip niya, may ibang manliligaw na naman si Elliot. Napakaraming hinahangaan ng lalaki na kung sino man ang magpakasal sa kanya ay tiyak na mamumuhay ng may asawa na palaging nag-aalala. Kahit na hindi pa siya lumalapit sa mga babae, may 1 toneladang magsusuka sa kanya. Sa sandaling ito nang magsimulang tumunog ang landline sa kanyang harapan. Pagkatapos ay inabot niya ito para kunin. Hello. Baka hindi ko masando si Jared ngayong gabi. Sasamahan kita bukas. He sounded apologetic as he informed her that in his low voice. Nalaman kaagad ni Anastasia na may naunang date si Elliot ngayong gabi at hindi siya makakapag-ukol ng oras para samahan siya sa pagsundo sa kanyang anak. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Naiintindihan ko na ikaw ay isang abalang tao, Presidente Presgrave. You don't have to worry about pick up Jared from now on, magalang niyang sabi. Muli niya itong tinukso sa magnetic voice nito. Galit ka ba? Tiyak na hindi ako galit, naisip niya habang tumugon, bakit ako magiging? Masyado kang maraming iniisip, President Presgrave. Manalo, dagdag paliwanag pa ng lalaki. Mayroon akong hapunan na hindi ko maaaring tanggihan ngayong gabi. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong sarili sa akin. Nang matapos niyang sabihin iyon ay ibinaba na niya ang telepono at lumabas ng opisina na medyo naiirita. Pumunta siya sa pantry para kumuha ng isang baso ng lemon water, ngunit nang maghahanap na sana siya ng mauupuan, may narinig siyang pumasok mula sa pinto. Si Aliona ay may isang matandang ibon ng isang empleyado na nagkataong single din na nakadikit sa kanyang tagiliran. Miss Dora, bulong ng lalaki. Libre ka ba ngayong gabi? Sabay tayong mag-dinner. Lumingon lamang siya na may magalang na ngiti habang tinatanggihan siya. Paumanhin dahil may date ako ngayong gabi. Nang marinig niya iyon, sinubukan ng lalaki na magsalita sa paikot-ikot na paraan upang mangisda ng karagdagang impormasyon. Oh, so may boyfriend ka na Miss Dora. Bumaba ang matalim niyang titig kay Anastasia ng mga sandaling iyon at ngumiti lamang ito ng walang tiyak na sagot. Sorry talaga, may hapunan ako kasama ang isang taong mahalaga sa akin. Automatikong nalaman ni Anastasia na si Elliot ang tinutukoy niya nang sabihin niyang mahalagang tao ito. Medyo awkward na tumawa ang kasamahang lalaki habang umalis at nang umalis siya, nagsalin si Aliona ng isang tasa ng tsaa bago siya umupo sa tapat ng Anastasia. Anastasia, biglang tawag niya, nagkita na talaga tayo dati. Oh, kailan pa? Sinubukan ni Anastasia ang kanyang makakaya na alalahanin ngunit hindi ito nagtagumpay.
Imposibleng wala man lang siyang maalala kung nakatagpo siya ng ganoon kagandang babae noon. Tumawa ng mahina si Aliona. Iyon ay sa panahon ng piging ng kaarawan ni Old Madam Presgrave. Alam ko rin kung paano ka nahulog sa pool. Nandoon ako noon. Pinag-alala mo talaga ako nung nahulog ka. Namula ang mukha ni Anastasia nang marinig iyon. Malamang ay nakita ni Aliona si Elliot na nagkapor sa kanya ng ilang beses kung naruroon siya sa handaan. Mukha akong tanga, mahinahong sagot ni Anastasia. Anastasia, dapat ay maganda ang relasyon mo kay President Presgrave. Nakikita kong nag-aalala siya sa iyo, pagsisiyasat ni Aliona. Kahit alam niya ang totoo sa likod. Ang relasyon ni na Anastasia at Elliot, sinubukan niyang magpanggap na parang hindi. Pagkasabi nun ni Aliona ay agad namang nag-deny si Anastasia. Hindi, ang aming relasyon ay mahigpit na propesyonal. Boss ko siya at subordinate niya ako. Iyon lang. Talagang tinatanggihan niya ang pagkakaroon ng personal na relasyon kay Elliot. Bumilis ang tibok ng puso ni Aliona. Pakiusap, alagaan mo ako dahil bago lang ako rito, Anastasia. Gayunpaman, hindi inaasahang inaliw siya ni Anastasia. Huwag kang mag-alala, sigurado akong aalagaan ka ni President Presgrave. Agad na nagulo ang iniisip ni Aliona. Hindi ba siya nakakaramdam ng kahit katiting na selos? Hindi ba dapat talaga gusto niya si Elliot? Ang mga mapagkukunan ba ng ama ay nagbigay sa amin ng maling impormasyon? Sa halip na ipagpatuloy ang paghampas sa paligid ng palumpong, diretso siyang nagsalita, Anastasia, gusto mo ba si Pangulong Presgrave? Puff, nabulunan si Anastasia sa kanyang baso ng lemon water. Pagkatapos ng kaunting ubo para malinisan ang kanyang lalamunan, walang pag-aalinlangan niyang ipinaliwanag, kami ay isang boss lamang at kanyang nasasakupan. Mangyaring huwag magkamali kung makarinig ka ng anumang bulong-bulungan tungkol dito, Miss Dora. Kami ni President Presgrave ay inosente. Walang namamagitan sa atin. Kabanata 303. Bahagyang natigilan si Aliona nang itanggi ito ni Anastasia nang hindi na kailangan pang pag-isipan pa at hindi niya maiwasang magtaka, hindi kaya niya talaga gusto si Elliot. Nangangahulugan ba ito na hindi niya ako haad lang? Ikinalulungkot ko na naging mapangahas ako, nagmamadaling humingi ng tawad si Aliona. Mabuti naman, nakangiti si Anastasia na may mga labi habang pinupulot ang kanyang tasa. Babalik ako sa opisina pagkatapos. Tila nagdilim ang tingin ni Aliona nang makaalis si Anastasia sa pantry. Iniisip niya kung ang dahilan kaya tinanggihan ni Anastasia ang pagkakaroon ng relasyon kay Elliot ay dahil nag-iingat siya o talagang ayaw niya sa lalaki. Kahit papaano, walang makakagambala sa kanyang plano. Inamin niya na si Anastasia ay isang napakagandang babae, ngunit kumpiyansa si Aliona na magagawa niyang manalo kay Elliot. Magiging maganda siya sa hapunan ngayong gabi kasama sina Lucas at Elliot. Kakabalik lang ni Anastasia sa opisina nang muling tumunog ang landline. Pagkakuha ng tawag, nagsalita siya sa telepono. Hello. Halika saglit, boses ni Elliot ang dumating sa kabilang dulo ng tawag. Malapit na akong umalis sa trabaho. Ito ay tungkol sa trabaho. At syempre, hindi posibleng maniwala sa kanya si Anastasia, bukas na tayo mag-usap. Anastasia Tillman, maaari mo bang ipakita ang iyong boss ng kaunting paggalang? Siya grumpily huffed bilang sagot. Gayunpaman, talagang ayaw niyang makita siya, kaya iginiit niya, President Presgrave, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo sa telepono. Matigas niyang iginiit, mag-uusap tayo sa opisina ko. Naramdaman na ni Anastasia na hindi siya magsasalita tungkol sa trabaho, kaya natural, hindi siya mahuhulog sa kanyang bitag. Kalimutan mo na yan. Ibinaba niya ang tawag pagkatapos ilabas iyon. Agad na bumagsak ang mukha ng big boss sa opisina ng presidente nang ibinaba ang tawag. Mabilis na tumayo ang kanyang matangkad at payat na figure bago siya nagsimulang humakbang palabas ng opisina. Si Anastasia ay nag-e-edit ng ilang lumang draft sa kanyang opisina nang makulat niyang ibinaba ang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, huminga siya ng malalim bago siya tumingkayad. Sa sandaling ito, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng opisina. Sa pag-aakalang si Grace iyon, nagsalita siya mula sa ilalim ng mesa. Grace, tulungan mo akong kunin ang mga dokumentong ito. Ang taong kakapasok lang ay hindi sumagot ng anuman at bumaba lamang upang tulungan si Anastasia sa kanyang kahilingan.
Nang gumapang si Anastasia mula sa ilalim ng mesa ay nagulat siya sa kanyang buhay. Imbes na si Grace, si Elliot ang nakatayo doon na may hawak na mga dokumento. May maasim na ekspresyon sa mukha niya habang inihagis ang mga papel sa mesa niya. Sa tingin mo ba ay katanggap-tanggap ang ganitong uri ng palpak na gawain? Patayong bar. Alam ni Anastasia na marahil ay karapat-dapat siyang sumbatan dahil wala siya sa kanyang pinakamabuting kalagayan sa trabaho ngayon. Tulad ng isang patay na daga na walang lamig, walang takot niyang hinamon siya, sige, bawasan mo na ang sweldo ko. Gusto mo ng kaltas sa kakarampot mong sweldo. Plano mo bang pakainin ng hangin si Jared? Isang inis na puff ang pinakawalan niya. Nagsalubong ang mga kilay niya habang nagpapakawala ng malakas na tawa. Kung gayon, baka dapat mo akong bigyan ng pagtaas. Gusto mo ng pagtaas sa uri ng saloobin na ibinibigay mo sa akin. Naging mabait na si Elliot sa hindi pagputol ng kanyang sweldo. Biglang napagtanto na nakarating na siya sa kanyang opisina, mataimtim na tiningnan siya ni Anastasia at nagtanong, may kailangan ka ba sa akin, President Presgrave? Inimbitahan ako ng tatay ni Aliona para sa hapunan. Bihira niya akong yayain at senior ko siya. I can't reject him, he started explaining without leaving out a single detail. Natigilan sandali si Anastasia na ang tanging gumagalaw ay ang kanyang kumikislap na talukap. Hindi niya talaga maproseso ang mga salitang naririnig niya. Ito ba ang ibig niyang sabihin noong sinabi niyang may importante siyang kausap sa akin? Bakit kailangan niyang isumbong sa akin ang ganitong bagay? Parang hindi niya ako asawa. Hindi na kailangan yan. Mangyaring magpatuloy sa iyong abalang schedule, Pangulong Presgrave. Nakatitig ito sa kanya ng seryosong mga mata. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa amin ni Jared sa hinaharap. Hindi talaga kailangang sabihin ni Elliot sa kanya. Ito ay hindi tulad ng siya ay isip, gayunpaman. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang mga bagay tulad ng kung sino ang kasama mo sa pagkain. Nagpakawala siya ng awkward na ngiti habang pinagdikit niya ang kanyang mga labi sa isang mahigpit na linya. Ayoko lang na magkamali ka. Nakalak ang madilim nitong tingin sa kanya. Nang marinig iyon ni Anastasia, nakangiti siyang sumagot, ano ba ang hindi ko maintindihan? Sa totoo lang, President Presgrave, sa tingin ko kayo ni Miss Dora ay mukhang babagay kayo sa isa't isa. Tiyak na maaari mong isaalang-alang siya kung nagmamadali kang magpakasal sa isang tao. Nagpatuloy siya sa pagramble sa isang seryosong paraan nang hindi siya sinagot nito. Maganda at magaling si Miss Dora. Siya ay may magandang background, at higit pa rito, siya ay anak ng matalik na kaibigan ng iyong ama. Makikilala mo siya sa loob at labas. Sa totoo lang, iniisip ko na maaari mong subukang makipag-date sa kanya. Kabanata 304. Ang mga mata ni Elliot ay unti-unting nagdilim habang pinakikinggan niya si Anastasia na bukas palad na pinapante siya sa ibang babae. Naka-cross arms, tinitigan niya ito at nagtanong, halika ulit. Nawala agad ang kanyang fighting spirit at nagsimulang mautal, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Kailangan mo ng babae, at nagkataon, gusto ka ni Miss Dora. Kailangan ko talaga ng babae, hindi nagmamadaling putol niya, pero ikaw lang ang babaeng gusto ko. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at tuluyang huminto sa harapan niya. Bilasan mo at ibigay mo ang iyong sarili sa akin kung talagang nagmamalasakit ka sa akin. Walang kamalay-malay na naten si Anastasia at nagpakawala lamang siya ng isang nakakahiyang tawa habang sinabi sa kanya, sana ay magkaroon ka ng magandang oras ngayong gabi. Gayunpaman, mukhang hindi pa rin siya masaya. Habang tumalikod si Elliot para umalis, bigla niyang ibinato ang mga salitang ito, pupunta ako at hahanapin kita mamaya. Oh, you don't have to. Akmang sasawayin niya nang lumabas ito at isinara ang pinto sa likuran niya. Pumunta siya sa upuan niya. Wala na siya sa mood na magtrabaho noong una, ngunit ang kanyang ulo ay hindi isang ganap na gulo pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap kay Elliot. Right at this moment, her phone rang and she picked the call after see that it was from Francis. Hello, tatay. May oras ka ba ngayong gabi, Anastasia? Oo, may problema ba, dad? Gusto kong mag-dinner kayo ni Alex ngayong gabi. May sasabihin siya sa iyo tungkol sa kumpanya. Maaari mong iwan sa akin ang maliit na si Jared. Dad, may nangyari ba sa kumpanya? Nag-aalalang tanong ni Anastasia. Walang mali.
Ito ay isang petsa, kung gayon. Nag-book si Alex ng table sa isang restaurant. Pupunta ako sa iyong lugar at sasamahan si Jared ngayong gabi. Nalilito sa malabong sagot, magsasalita pa sana siya, ngunit ibinaba na ang tawag sa kabilang dulo. Alam niyang may balak ang kanyang ama na ay pareha sila ni Alex. Ngunit hindi ba't mas awkward kapag mas pinipilit nating pilitin ito? Napabuntong hininga siya sa isip. Nakatanggap si Anastasia ng isa pang tawag mula kay Francis bandang 6 PM nang ipaalam niya na naghihintay siyang sunduin si Jared sa dulo ng isang kalye. Nang makita niya ito, inihinto niya ang kanyang sasakyan at dinala ang kanyang anak sa kanyang ama. Nakaparada ang sasakyan ni Alex sa malapit. Matapos ligtas na maipasa ni Anastasia ang kanyang anak sa kanyang lolo, tiniyak siya ni Francis, hayaan mo si Jared sa akin. Kayong mga batang baril ay maaring magpatuloy. Dad, bakit hindi tayo sumabay? Gusto kong gumugol ng ilang oras na mag-isa kasama si Jared. Pwede na kayong dalawa. Hayaan mong kausapin ka ni Alex tungkol sa kumpanya habang naghahapunan kayong dalawa. Binuksan ni Alex ang pinto sa passenger seat at ngumiti ito sa kanya, Miss Tillman, please hop on. Dahil walang pagpipilian kundi tanggapin ang kaayusan, sinabi niya kay Francis, Tay, maghanap ka na lang ng makakainan kasama si Jared. Okay, nakuha ko. Kinawian siya ng matandang lalaki. Nagsimula siyang makaramdam ng konsensya habang nakaupo sila ni Alex sa tahimik na kotseng nakaparada sa dulo ng kalye. Mr. Hunter, panimula niya. Salamat sa pagtulong mo sa aking ama sa lahat ng oras na ito. Nako, nagpapasalamat ako na kinikilala at kinikilala ni Pangulong Tillman ang aking kakayahan. Kaya naman hinahayaan niya akong pangasiwaan ang mga negosyo ng kumpanya. Ang mga mata ni Alex ay puno ng pag-asa at kaligayahan. Tila ito ang unang pagkakataon nila ni Anastasia na magkasamang mag-isa. Nag-book siya ng table sa isang sobrang romantikong restaurant. Nag-order si Anastasia at nagdagdag si Alex ng ilang iba pa pagkatapos. Napansin niya kung gaano siya kaganda sa ilalim ng mga ilaw ng restaurant. Siya ay may banayad na uri ng kagandahan na nagpapaginhawa sa kanya upang tingnan. Kumakabog ang kanyang puso sa kanyang dibdib habang kumakain kasama siya. Para siyang love at first sight. Ang tanging problema na nagpahinto kay Alex sa pag-amin ng kanyang nararamdaman ay ang pagkakaiba ng kanilang mga katayuan. Gayunpaman, hindi niya maitago ang nag-aalab na emosyon sa kanyang mga tingin habang nakatingin kay Anastasia. Miss Tillman, ipinaalam sa akin ni President Tillman na gusto niyang ipasa ang kumpanya sa iyo. Maaari kang magtanong sa akin ng kahit ano tungkol sa kumpanya kung kailangan mo ng tulong sa pag-unawa. Sasabihin ko sa iyo ang detalye tungkol dito. Si tatay ay isang malusog na tao. Hindi pa oras para sa akin na kunin ang kumpanya. Hindi natin kailangang madaliin ito. Nako, wala pa rin siyang tiwala na pangasiwaan ang kumpanya ng kanyang ama. Miss Tillman, si Pangulong Tillman ay wala pa sa kanyang pinakamabuting kalagayan mula noong siya ay na-hospital noong panahong iyon. Sa tingin ko ay may pag-asa siyang magsimula kang maghanda para sakupin ang kumpanya. Agad na nag-alala si Anastasia nang marinig ang mga sinabi nito. Ganun ba? Kumusta ang tatay ko? Ilang beses nang na-hospital ang presidente nitong mga araw na ito. Siya ay nagrereklamo tungkol sa isang kakulangan sa ginhawa sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanya. Sinabihan na rin siya ng doktor na magdahan-dahan, Miss Tillman, sagot ni Alex bago siya bumantong hininga. Talagang kailangan ka ng tatay mo. Kabanata 305. Sinimulan ni Anastasia na sisihin ang sarili sa puntong iyon. Kasalanan ko ang pagpapabiil sa kalusugan ni tatay. Mr. Hunter, kailangan mong ipaalam sa akin mismo kung may mangyari sa aking ama. Hindi ako pinahintulutan ni Pangulong Tillman na sabihin sa iyo dahil ayaw niyang mag-alala ka. Si Alex ay may pag-asa na kumikinang sa kanyang mga mata. Miss Tillman, mangyaring maging handa na kunin ang kumpanya sa loob ng 2 taon na ito. Agad siyang binanata ng matinding panggigipit matapos marinig ang mga sinabi nito. Ang pagkuha at pamamahala sa kumpanya ng kanyang ama ay isang paraan sa labas ng kanyang kakayahan. Ang madamdaming tingin ni Alex ay patuloy na nanatili sa kanya. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasabi sa kanya tungkol sa agenda ng ilan sa mga kaganapan ng kumpanya at siniguro niyang pakikinggan ang bawat salita nito. Maraming bagay ang hindi niya naiintindihan,
ngunit matiyag ang ipinaliwanag niya ang lahat ng ito at sinubukan din niyang intindihin ang lahat ng ito ng may bukas na isip. Pagkatapos ng hapunan, tumabi sa kanya si Alex habang papalabas sila ng establishment. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang anak at ama. Sa sandaling ito, nagsimulang tumunog ang kanyang ringtone. Pakiramdam niya ay bumilis ang tibok ng puso niya nang makitang tawag iyon ni Elliot. "Kumusta, Pangulong Presgrave? Anong mali?" tanong niya sa mahinahong boses. Hindi niya ito sinagot at sa halip ay binato siya ng isang biglaang tanong. "Nasaan ka?" "Ako ay nasa. Mag-ingat ka, Anastasia." Biglang tawag ni Alex habang ipinulupot ang braso sa balikat niya para ilayo siya sa umaandar na sasakyan. Nilinggan niya ito ng may pasasalamat na mga mata, ngunit maya-maya lang ay tumunog muli ang boses mula sa telepono. "Sino yung kausap mo kanina?" Dahil gusto niyang bigyang pansin ang kanyang paligid habang naglalakad siya sa kalsada, mabilis siyang sumagot, "Ibinababo ko ang tawag, President Presgrave. Uuwi na ako ngayon." May bakas ng selos sa mga mata ni Alex habang naglalakad kasama si Anastasia. Sa katunayan, sinadya niyang ipakilala ang sarili kay Elliot sa pamamagitan ng pagsasalita sa tawag sa telepono. Gusto niyang isabotahe ang relasyon nila Anastasia at Elliot. Kasabay nito, may isang gwapong lalaki na nakatayo sa koridor sa labas ng private dining room ng isang high-end na restaurant. Malungkot ang ekspresyon niya habang nakatitig sa phone niya. She must be on a date with a man, he thought in disappointment then. Elliot went back into the dining room and apologized to the father and daughter, Mr. Dora, Miss Dora, natatakot ako na kailangan kong umalis ngayon para makadalo sa isang emergency. Sabay tayong kumain sa ibang pagkakataon. Elliot, hindi ka na ba mananatili? Tiningnan siya ni Lucas ng masama. Hindi po Mr. Dora, mag-usap tayo next time. Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Elliot ang suot na hinubad niya. Binigyan sila ng magalang na tango at tuluyang umalis. Si Aliona ay nakaseksi na silver evening gown, ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan at kaklase na hitsura, napansin niyang ilang beses lang siyang napatitig sa kanya ng tingin ni Elliot sa buong hapunan. Hindi siya makapaniwala na ito lang ang natanggap niya mula sa kanya kahit sa level ng alindog nito. Nakita kaya niya sa cover ko. Bigla siyang napalingon kay Lucas. "Don't tell me na pinagtaksilan mo si Riley, Mr. Dora." Ang isang nagulat na Lucas ay mabilis na umiling at bamulong, "Paano ako mangangahas na ipagkanulo siya kung ang buhay ng aking anak ay nasa kanyang mga kamay?" Siyempre, alam niya kung ano ang tungkol kay Lucas na pinanghahawakan ni Riley. Si Lucas ay may isang anak na lalaki na pumatay ng isang tao sa ibang bansa at ang pag-record ng CCTV ng krimen ay napunta sa mga kamay ni Riley. Walang paraan na magkakaroon si Lucas ng lakas ng loob na ipagkanulo si Riley. Pagkatapos ay itinaas ni Aliona ang kanyang baso, at nakangiting sinabi niya, "Kailangan ko na kayong maglaro mula ngayon, Mr. Dora. Walang kinalaman sa akin kung mapabagsak mo o hindi ang Elliot at Presgrave Group. Ayokong makisali sa away sa mga Presgrave. Gusto ko lang na makabalik sa akin ang anak ko ng ligtas." Nanginginig ang baso sa kamay ni Lucas habang nagsasalita. Siya ngayon ay tumatahak sa isang mahigpit na lubad, at hindi siya ang nagdedesisyon kung mananatili siya o mahuhulog. Hindi niya hinanggad na may masamang mangyari sa mga Presgrave, ngunit sa huli, ang buhay ng kanyang anak ang pinakamahalaga sa kanya. Mabilis niyang pinindot ang isang button sa kanyang telepono, at idinikit niya ito sa kanyang tainga. "Sinusundan mo ba siya? Miss Aliona, nasa likod lang tayo." Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit biglang nagpa siya si Elliot na umalis. Nakaupo ngayon si Anastasia sa kotse ni Alex habang hinahatid niya ito pauwi. Ang hindi niya namalayan ay may sasakyan na papunta sa direksyon niya. Si Elliot ay nasa backseat ng kanyang sasakyan habang kinakalagan niya ang kanyang necktie sa inis na paraan at tumahol kay Ray na nagmamaneho ng kotse, "Go faster." Si Ray ay masunurin na pinahiran ang gas at nagsimula siyang mag-alala kung may nangyari kay Anastasia. Itinigil niya ang sasakyan sa dulo ng kalye sa kanyang residential area, ngunit si Elliot ay nagpatuloy lamang sa pagupo sa kotse na may hindi mabasang ekspresyon sa kanyang mukha. Parang may hinihintay siyang mangyari. Sa wakas ay dumating ang sasakyan ni Alex sa parehong lugar pagkatapos ng ilang minuto. Lumabas pa siya ng sasakyan para pagbuksan ng pinto ng sasakyan si Anastasia na nagpapasalamat naman sa kanya. "Salamat,
Mr. Hunter. Kabanata 306. Manatiling nakikipag-ugnayan, Miss Tillman. Iuulat ko sa iyo ang tungkol sa kalagayan ni Pangulong Tillman tuwing magagawa ko. Sige, thank you, Mr. Hunter, nakangiting sabi ni Anastasia. Kailangan kitang problemayan dito. Pagkatapos ay inilock ni Alex ang kanyang sasakyan at nag-alok, hayaan mo akong ipadala ka sa itaas. May uuwi ko rin ang presidente mula doon. Wala siyang dahilan para tumanggi, kaya nagsimula silang maglakad ni Alex ng magkatabi sa bakana ng kalye. Magaganda silang dalawa habang naglalakad sa kalye na naiilaw ng mga streetlight. Hindi na malaya ni Anastasia mula sa simula hanggang sa huli na may isang pares ng mga mata na nanunood sa kanila mula sa isang itim na sedan na nakaparada sa isang tabi at kung paano ito nangyari. Sinulyapan ni Ray si Elliot sa pamamagitan ng rearview mirror at nagtanong, "Hindi ka ba lalabas ng kotse, President Presgrave?" Hindi niya alam kung ano ang hinihintay ng kanyang amo. Napapikit si Elliot sa mga mata na tila natatakpan ng isang layer ng yelo. Kaya, ito ang dahilan kung bakit niya ako pinapante sa ibang babae ng buong lakas, nagalit siya. Nakatingin na pala siya sa ibang lalaki at ito ay walang iba kundi ang magaling na financial manager na nagtrabaho kay Francis. Noon pa man ay sinasanay na ni Francis si Alex para maging isa na tumulong kay Anastasia na magmana ng kumpanya. Bukod doon, sinadya talaga ni Francis na pakasalan si Alex sa Tillman family. So, tinanggap na ba niya ang arrangement ng kanyang ama? Mas gugustuhin niya pang itabi ako at makasama si Alex. Nakakapagod ang pag-iisip ni Elliot kaya kailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon kung saan naramdaman niya ang ganitong uri ng pagkahapos sa pag-iisip at sa halip na ito ay tungkol sa trabaho, ang kanyang mental strain ay dulot ng kanyang kawalan ng kakayahan na makuha ang babaeng mahal niya. Hindi pa ba sapat ang ginagawa ko? Napabuntong hininga siya. Sa oras na umakyat sina Alex at Anastasia, si Francis ay nasa bahay na tulad ng inaasahan nila sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niyang pauwi na silang dalawa galing sa date. Kakailanganin kong lumikha ng higit pang mga pagkakataon upang pagsamahin sila. Dapat sapat na ang 1 taon bago sila ikasal. Sa wakas makakapag-retire na ako. Ito ang unang pagkakataong bumisita si Alex sa tirahan ni Anastasia. Habang dinadala niya ang komportableng kapaligiran, hindi niya maiwasang isipin kung gaano kaganda ang buhay kung siya ang pakakasalan niya. Sige na, Alex, dapat umalis na tayo. Kailangang pumasok sa paaralan si Jared bukas. Ayaw ni Francis na mas abalahin pa ang pahinga ng kanyang anak. Nang marinig niya iyon, mabilis na pinaalalahanan ni Anastasia si Alex, "Mr. Hunter, pakihatid si Dad pauwi ng ligtas. Huwag bilisan ang trapiko." "Oo, Miss Tillman. Mangyaring huwag mag-alala tungkol dito." Biglang nasali si Francis sa usapan. "Ano itong Miss Tillman, kalokohan. Huwag maging estranghero, Alex. Tawagin mo na lang siyang Anastasia." "Okay." Napangiti si Alex. "Sisimulan na kitang tawaging Anastasia." "Oo naman." Malumanay na sagot niya. Sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag pagkatapos umalis sina Francis at Alex sa kanyang pwesto. Ang munting Jared, na nasa likuran niya, ay namumula ang pisngi habang bumubuntong hininga. "Mommy, bakit kayo hiniling ni Lolo na makipag-date kay Uncle Alex? Ayaw mo na ba kay Mr. Presgrave?" Natahimik sandali si Anastasia bago nagpaliwanag sa bata, "It wasn't a date. Lumabas lang kami para pag-usapan ang tungkol sa kumpanya ni Lolo." "Mr. Magagalit si Presgrave kung alam niya. Sigurado akong hindi niya magugustuhan kapag kumakain ka kasama ng ibang mga mister maliban sa kanya." Agad niyang inilagay ang isang daliri sa labi ni Jared. "Jared, hindi mo masasabi sa kanya, okay? Si Mr. Presgrave ay isang abalang tao. Hindi natin siya dapat istorbohin. Kung gayon, gusto ba ni Mommy si Uncle Alex o Mr. Presgrave?" "Ikaw lang ang gusto ko," sagot niya sa paraang singsang habang hinihimas ang malambot nitong ulo. Sakto namang tumunog ang doorbell niya sa mga sandaling ito. Sa pag-aakalang may naiwan ang kanyang ama, walang pag-aalinlangan siyang lumapit upang buksan ang pinto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Elliot pala ang nakatayo doon na may galit na lumabas sa kanya. Umikot ang mga mata niya habang nagtataka kung bakit siya dumating. "Ikaw, bakit ka nandito?" Tanong ni Anastasia, kung saan mapanuksong sinagot niya,
Pwede bang dumating si Alex Hunter at hindi ako makakapunta? Lalo siyang nagulat habang nagtataka kung paano niya nalaman na dumaan si Alex. Nabunggo ba niya sina Dad at Alex nang umahan siya? Mr. Presgrave, nandito ka na. Isang malambing na boses ang tumawag sa pagkagulat. Laging tinatanggap ni Jared ang presensya ni Elliot. Nawala ang kanyang galit sa sandaling iyon nang marinig niyang tinawag ang kanyang pangalan at sa parehong banayad na pag-uugali, binuhat niya si Jared sa kanyang mga bisig at hinaplos ang korona ng ulo ng bata. "Namiss mo ba ako?" tanong niya. "Ginawa ko. Kumusta ang bago mong paaralan? Maaari tayong lumipat ng paaralan kung hindi mo gusto." Kabanata 307. Gusto ko talaga, sagot ni Jared. Bakit hindi siya nagpapahinga sa bahay? Tahimik na tanong ni Anastasia sa sarili matapos makitang 9:40 PM na. Nagtataka ako kung bakit siya pumunta dito. Sinisikap niyang hindi makatunog na parang hinahabol siya. Sinimulan niya, "Gabi na, Pangulong Presgrave. Kailangan kong maligo si Jared at kailangan niyang pumasok sa paaralan bukas. Umuwi ka na at magpahinga." Masasabi niyang hindi maganda ang mood ni Elliot ngayon, at mas alam niya kaysa mabalisa siya sa oras na ganito. "Jared, maligo ka na. Paglaruan kita kapag tapos ka na." Pagkatapos, ibinaba niya ang bata pabalik sa sahig at umupo siya sa couch. Walang magawa si Anastasia kundi iwan si Elliot habang dinadala niya si Jared sa banyo. Matapos malinis lahat ng bata, tumakbo ulit siya sa sofa para laruin ang Rubik's Cube kasama si Elliot. Nang makitang abala ni Elliot ang kanyang anak, nagpatuloy siya sa paggawa ng ilang mga gawaing bahay hanggang 10 PM, na ang oras na kinailangan ni Jared na matulog. "Jared, oras na ng pagtulog," udyok niya. "Pero gusto ko pa rin maglaro. Sasamahan kita hanggang sa makatulog ka." Sa halip, si Elliot ang nagsalita habang buhat-buhat niya ang batang lalaki na nakasuot ng carton-printed na pijama sa kwarto. Bahagyang natigilan si Anastasia sa kanyang ginawa. Bakit siya nananatili at hindi umuuwi sa sarili niyang bahay? Kasabay nito, ang mga taong nakaupo sa isang kotse sa labas ng gusali ay nag-uulat sa kinaroroonan ni Elliot kay Aliona. Alam niyang residential area iyon ni Anastasia nang marinig niya ang pangalan ng kalye. Siya ba ang dahilan kung bakit umalis si Elliot sa hapunan? Sinadya ba niya itong tawagin? Bakit niya sinasabi na hindi niya siya gusto sa isang banda at sinasabotahe ang aking kadate sa isa pa? Kasalukuyang nakaupo si Aliona sa kanyang kondominium, nanlamig ang kanyang tingin habang napuno ng mga tanong ang kanyang isip. Si Anastasia ay nagpapakamatay, hindi ba? Ang sinumang humadlang sa mga plano ng ama ay mamamatay. 10:10 PM na nang umupo sa sofa ang isang pagod na Anastasia, na nakagawa ng karamihan sa mga gawain, na may hawak na isang basong tubig sa kanyang kamay. Hindi niya maiwasang buksan ang pinto ng anak kung saan nakita niyang nakatulog na si Jared sa ilalim ng madilim na liwanag. Si Elliot ay gumawa ng isang mahinang pananahimik na boses upang sabihin sa kanya na panatilihing mahina ang kanyang boses bago siya dahan-daang tumayo at lumabas ng silid. Umatras si Anastasia para gumawa ng paraan sa kanya, at sa pagkakataong ito ay nakatanggap siya ng text message sa kanyang telepono. Gulat na gulat niya itong tinignan, buti na lang nalaman niyang message pala iyon ni Alex. "Anastasia, ligtas na nakauwi ang tatay mo. Salamat, Mr. Hunter. Huwag mo akong tawaging ganyan. Tawagin mo na lang akong Alex." Nang makita ang mensahe, magalang siyang sumagot sa kanya ng maikling okay. Siya ay lubos na magalang kay Alex dahil alam niyang aasa ito ng husto sa kanya tungkol sa mga usapin ng pagkuha ng kumpanya. Biglang inagaw ni Elliot ang phone niya sa kamay niya. Nagkataon namang nagpadala ulit ng mensahe si Alex. Habang lumilipad ang malamig na tingin ni Elliot sa nilalaman ng bagong mensahe, agad na natigil ang kanyang ekspresyon. "Anastasia, nagkaroon ako ng magandang oras ngayong gabi. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng isang kamanghamanghang gabi." Isang kamanghamanghang gabi. Ano ang ginawa niya para maramdaman niyang kamanghamangha siya? Agad na kumunot ang mga kilay ni Anastasia at nagmamadaling sinabi, "Give me my phone." Pinaikit siya ng lalaking madaling pisikal na nanag sa kanya at nagtanong, "Ano ang ginagawa mo kay Alex?" "Nag-dinner kami." Nagulat siya nang marinig ang tanong nito. Ano pa kaya ang posibleng ginawa nila ng magkasama, kung hindi magkasamang kumain? Dahil hindi pa rin nagtitiwala si Elliot sa kanyang mga salita, nagtanong siya, "Iyon lang.
Ang text message ay tila may pinagbabatayan na kahulugan nito. Elliot, itigil mo na ang panggugulo, at ibalik mo sa akin ang phone ko. Ayaw ni Anastasia na may makakita sa kanyang mga pribadong mensahe. Isang message na naman ang biglang dumating. Magandang gabi, Anastasia. Mga matamis na panaginip. Magkikita pa tayo sa susunod. Binasa din niya ang bagong mensahe at ang manipis niyang labi ay pumulupot habang nagtanong, paano ka naging matalik sa loob lang ng isang gabi? Ibigay mo sa akin ang aking telepono. Seryoso na ngayon si Anastasia habang nakatingin sa kanya na may nakakatakot na mga mata. Kung gusto mo, itinaas ni Elliot ang telepono sa itaas ng kanyang ulo at sumagot, halika at kunin ito. Mas alam niya kaysa mahulog sa isang maliit na panlilinlang na kadalasang ginagamit ng mga lalaki upang lokohin ang mga babae. Wag na, kung ganoon. Kailan mo balak umalis? Hindi ako aalis ngayong gabi. Dito ako nag-overnight, mayabang niyang deklara habang naka-cross arms. Sa wakas ay nagalit si Anastasia matapos marinig ang kanyang mga salita at dumura siya, wala akong kama para sa iyo. Kabanata 308. Okay lang ako matulog sa sahig o sa sopa. Pinilit ni Elliot na manatili kahit anong mangyari dahil ang kanyang kalooban ngayon ay kakilakilabot. Hindi maiwasan ni Anastasia na titigan siya. Elliot Presgrave, may limitasyon ang pagiging walang hiya. Titigil ako kung sasabihin mo sa akin ang ginawa niyo ni Alex. Muli niyang ibinato ang hinala sa kanya. Hulaan niya na naghalikan sila, at naisip niya kung gaano kasaya ang nararamdaman ng lahat ng lalaking humalik sa kanya nang matikman nila ang malambot at matamis nitong labi. Hinalikan ba talaga niya si Alex? Para bang ninakaw sa kanya ang kanyang mga gamit, nagsimula siyang malungkot habang iniisip iyon. Nagmarcha siya sa harap ng pintuan bago siya lumingon sa kanya at iginiit, pakiusap umuwi ka na. Nagsimulang humakbang ang lalaki patungo sa kanya at malapit na siyang bumantong hininga nang makita niya itong papalabas nang bigla nitong inabot ang mahabang braso nito para patayin ang switch ng ilaw sa dingding. Sa isang click, ang maliwanag na sala ay nagdilim sa isang iglap. Dahil sa biglang pagdilim ng kwarto ay nahirapang mag-adjust ang mga mata niya. Isang mahinang sigaw ang pinakawalan niya, ngunit sa sumunod na segundo, itinutulak siya sa dingding bago ang isang nangingibabaw na halik ay idiniin sa kanyang mga labi. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis kaya't nakahinga na lamang si Anastasia nang samantalahin ng lalaki ang pagkakataong ipasok ang kanyang kalamnan sa kanyang mainit na yungib. Nawala sa kontrol ang lahat mula noon. Nadismaya siya na parati siyang nahuhulog sa mga bitag na inilatag ni Elliot. Parang laging may maling kalkulasyon sa kanyang bahagi. Sinubukan niyang alisin ito sa kanya, ngunit walang saysay ang lahat ng kalabanan niya ang lalaking mas malakas sa kanya. Para bang ilang siglo na siyang nagugutom sa kaswitan nito, patuloy niya itong kinakagat at kinakagat-kagat, naiwan itong ganap na walang pagtatanggol laban sa kanya. Nagsimula siyang magmakaawa sa mahinang boses, Elliot, bitawan mo ako. Teka. Hinawakan niya ang noo nito at napabuntong hininga, hindi na ako makapaghintay. Ikaw ang nagpapagawa sa akin nito, Anastasia. Ang sariling paghinga ni Anastasia ay nawala rin sa bilis at itinulak niya ito palayo sa kanya sa galit. You better stop, babala niya. Sabihin mo sa akin ang isang bagay. Pinapalakas ng aura ni Elliot ang hangin dahil pinilit niya itong sagutin siya. Nakahalikan ka na ba ni Alex? Kiss, pa ako. Sabay lang tayong nag-dinner, nag-iinit pa rin siya sa galit. Paano mo ipapaliwanag ang mga mensahe niya? Binibigkas ni Elliot ang mga text na kabisado niya sa isang sulyap. Ano ito tungkol sa isang magandang oras at binibigyan mo siya ng isang kamanghamanghang gabi? Ang pakikipag-usap sa matigas na lalaki ay maaaring naging sanhi ng paglabas ng ugat sa kanyang ulo noon. Sabay-sabay lang kaming kumain. So, hindi pa kayo naghalikan. Biglang nabawasan ang pakiramdam nito sa kanya noon. Pilit siyang tinulak ni Anastasia palayo. Sa itaas ng silid na dimli ilaw, ang mga pheromones na lumalabas mula sa kanya ay nagpapaikot sa kanyang ulo habang nagsisimula siyang mag-imagine ng mga bagay-bagay. Sa tingin mo ba madali lang ako gaya mo? Mabilis niyang binuksan ang mga ilaw. Sa sandaling iyon, ang tanging nakita niya ay ang nakakabulag na mga ilaw at ang mataimtim at malinaw na titig nito sa kanya. Para siyang halimaw na handang lumunin siya. Madali lang ako sa iyo, sabi niya sa matigas na tono.
Nakaramdam siya ng init kaya nagsimula siyang maglabasan ng pawis at mabilis niya itong tinulak sa ibang pagkakataon. Umuwi ka na dali. Hindi na niya gustong abalahin pa ang sarili niya, umalis siya para kumuha ng isang basong tubig. Biglang umalangaw muli ang boses ni Elliot. Alam kong sinusubukan ng tatay mo na gawin ang math sa inyong dalawa. Kung manugang ang gusto ng tatay mo, dapat din. Isaalang-alang mo ako. Nang marinig iyon ni Anastasia, hinampos niya ang kanyang ulo sa direksyon nito at nagtatakang nagtanong, ano ang sinabi mo? Tiningnan niya ito sa mga mata at buong time na sinabi sa kanya, handa akong magpakasal sa Tillman family. Hindi niya maiwasang mag-double take sa gwapong mukha nito nang marinig ang mga sinabi nito. Nontog ba ang ulo mo sa pinto o ano? I'm serious about it, nakakunot ang noo niyang sagot. No, that won't do, agad niyang pagtanggi. Masyado kang marangal at mayaman. Hindi papayag ang tatay ko na palitan mo ang apelyido mo. Mas mabuting alisin mo sa isip mo ang pag-iisip na iyon. Medyo nalungkot si Anastasia na ang isang lalaking tulad ni Elliot ay nagmumungkahi ng isang bagay na hindi tumutugma sa kanyang katayuan. Kailangan kong ako ang mapapangasawa sa mga Tillman. No other man should stand a chance, deklara niya at walang iniwang puwang para sa negosasyon. Gusto niya siya higit sa lahat. Ang lahat ng iba pang mga lalaki ay maaaring menas, naisip niya. Kinailangan niyang isubo ang bukol sa kanyang lalamunan habang tinitingnan niya ang sarili mula ulo hanggang paa. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang tungkol sa kanya kung bakit nagsalita ang lalaki ng mga nakakabaliw na salita. Hindi naman ako naglagay ng sumpa sa kanya, di ba isa? I'm sure hindi ko rin siya na-spell. Bakit ba sobrang gusto niya ako? Kabanata 309. Dahil talagang naramdaman niyang hindi siya karapat-dapat kay Elliot, sumigaw si Anastasia, Elliot, hindi mo kailangang ibaba ang iyong sarili ng ganito. Deserve mo ang isang mas mabuting babae sa iyong buhay. Kunin halimbawa si Miss Dora. At hayaan mong magkasama kayo ni Alex. Sa palagay mo ba ay hindi ako kalahating kwalipikadong maging miyembro ng Tillmans? Nakipagtalo siya. Magagalit talaga siya kapag tinutulak siya nito sa ibang babae. Nagulat siya nang marinig ang tanong niya. Kailan pa naging hinahanap-hanap ang pagpapakasal sa pamilya ng babae? Naisip niya. Bakit hindi ka muna bumalik, Elliot? Gabi na at kailangan mong pumasok sa trabaho bukas. Talagang ayaw ni Anastasia na manatili sa kanya ng isang segundo. Nang mapansin niyang hindi ito gumagalaw sa kanyang kinatatayuan, nakalapit na lamang siya kay Elliot at tinulak ito sa matigas nitong dibdib para simulan siyang habulin. Shoo! Shoo! Bumaba ang tingin niya sa malalambot na mga kamay sa kanyang dibdib at ngumuso siya habang humihimas. Huwag mo akong isipin na paalisan ako nang hindi ako binibigyan ng good night kiss. Tila umakyat ang dugo ni Anastasia sa kanyang ulo noon at hinalikan siya nito sa pisngi. Umalis ka na. Mga labi, matipid na hiling ng lalaki. Para makaalis si Elliot, yumoko siya at marahan siyang hinalikan sa manipis nitong labi. Tapos na tayo. Dahil doon, tuluyang tumalikod ang lalaki at umalis sa pintuan. Parang natapos na niya ang digmaan at nakahinga ng maluwag pagkasara niya ng pinto. Pinag-isipan niya ito, at hindi niya maintindihan kung ano ang nagbigay sa kanya ng karapatang pagbantaan siya ng ganito. Pagkabalik ni Elliot sa kanyang sasakyan, tinanong niya si Ray na may panlulumong ekspresyon, Ray, nagtagumpay ka na ba sa paghabol sa isang babae? Gusto mong ibahagi sa akin ang iyong karanasan. Napailing na lamang ang katulong sa kahihiyan at mamulong, President Presgrave, hindi pa ako nagkaroon ng kasintahan. Huminto si Elliot ng ilang segundo matapos marinig ang kanyang mga salita at nang muli siyang magsalita, nagtanong siya, malamang ay masyado kang abala sa trabahong ibinigay ko sa iyo. Gusto mo bang magbakasyon? Hindi na kailangan iyon, Pangulong Presgrave. Gusto kong gawin ang trabaho ko. Sanay na si Ray sa ganitong uri ng tindi ng trabaho. Mula nang siya ay naging executive assistant ni Elliot, nasiyahan siya sa pakiramdam ng tagumpay mula sa paggawa ng kanyang trabaho. Tuluyan nang sumuko si Elliot sa usapan. Habang nakatingin siya sa mga neon lights sa labas ng bintana, napuno ang kanyang isip ng matigas na mukha ni Anastasia. Naiinis siya kung paano nanatiling stagnant ang kanilang relasyon sa mahabang panahon. President Presgrave, nahihirapan ka ba sa relasyon ninyo ni Miss Tillman? May suggestion ako. Baka marinig mo ako, mungkahi ni Ray.
Hayaan mo akong marinig ang tungkol dito. Ito ang eksaktong problema na inaalala ni Elliot. Ang paghabol sa mga babae ay hindi kailanman isang bagay na siya ay mahusay sa. Sa katunayan, hindi siya interesado sa mga babae hanggang sa nakilala niya si Anastasia. President Presgrave, kailangan mo ring bigyang pansin ang iyong mga pamamaraan at diskarte sa paghabol sa mga kababaihan. Halimbawa, kailangan mong umatras ng isang hakbang upang umabant. Dapat bigyan mo ng espasyo si Miss Tillman para malaman niya kung ano ang gusto ng puso niya. Kahit na walang karanasan si Ray sa pag-ibig, alam pa rin niya ang isa o dalawang paraan sa puso ng isang babae. Ngayong nakita niyang kawili-wili ang mga salita ni Ray, pinag-isipan ito ni Elliot. Bigla siyang nag-evil smile habang bumuti ang mood niya dahil alam na niya ang gagawin ngayon. Kakaalis lang ni Alex sa Tillman residence at saglit pa lang sa kalsada nang mag-ring ang kanyang telepono. Ang caller ID. Ipinakita ang pangalan ni Naomi, na nasave niya noon sa kanyang telepono. Hello, Mrs. Tillman. Sinagot niya ang tawag ng hindi nawawala. Dumiretso siya sa punto nang kunin niya ito. Alex, may problema ba ako sa'yo? Nag-ayang si Erica sa isang bar. Pakiusap, iuwi mo siya para sa akin. Ano, si Miss Erica ay lasing sa isang bar. Iyon ay hindi ligtas para sa kanya. Nag-alala agad si Alex sa kanya. Eksakto. Sobrang nag-aalala ako sa kanya. Nakakainis ba na sunduin mo siya? Walang problema. Pagkatapos ay nagtanong ang lalaki, saang bar siya? Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. Pinadala lang sa akin ng kaibigan niya. Sige, panigurado, iuuwi ko na si Miss Erica. Okay, salamat. Ibinaba ni Naomi ang tawag. Makalipas ang ilang sandali ay nakatanggap ng text si Alex kung saan ang lokasyon ng bar at nagmamadali siyang pumunta sa establishment. Si Erica, na nakaupo sa kanyang kotse sa labas ng bar, ay nakikinig sa kanyang ina na nakikipag-usap sa telepono. Tutol siya sa mga plano ng kanyang ina para sa kanya. Ma, kailangan ko ba talagang akitin si Alex? Hindi siya ka-level ko. Erica, makinig ka sa akin. Kailangan mong bawiin si Alex mula sa Anastasia. O kung hindi, ikaw at ako ay hindi magiging bahagi ng kumpanya ng iyong ama. Kabanata 310. Kahit na makuha natin siya sa ating panig, ano ang kalamangan natin? Kung tutuusin, hindi pa nakakabisado ni Erica ang sining ng pagpaplano ng maaga sa gayong murang edad. Siyempre, ang pagkakaroon ng Alex sa aming mga kamay ay mas mabuti kaysa sa kanyang pag-assist kay Anastasia. Dahil pupunta siya ngayon para hanapin ka, dapat mong gamitin ang pagkakataong ito para hilahin siya. Siya ang magiging pinakamagandang pagkakataon natin para agawin ang shares ng kumpanya ng iyong ama. Nakagat ang labi, walang gana na sumagot si Erica, fine. Aayusin ko na. Makalipas ang kalahating oras, matapos matanggap ang tawag ni Alex, nagkunwari siyang lasing at nag-walk out na nakatulala. Pagdating niya sa entrance ng bar, nagkunwari siyang na bad trip at agad na bumagsak sa yakap ni Alex, sabay yakap sa kanya ng mga kamay nito. Mr. Hunter, salamat sa paghatid sa akin. Nahihilo na ako. Ayos ka lang ba, Miss Erica? Tanong niya habang inalalayan siyang tumayo. Sa kabila nito, wala siyang ibang intensyon sa kanya. Kung tutuusin, si Anastasia ang babaeng nagustuhan niya pati na rin ang hahalili sa Tillman Constructions. Naramdaman ni Erica na hindi niya ito sinamantala sa anumang paraan at hindi siya nasisiyahan. Hindi pa ba ako kaakit-akit? Maaari mo ba akong ipadala sa pinakamalapit na hotel, Mr. Hunter? Miss Erica, iuuwi na kita. No, hindi ako uuwi. Nagpa-reserve na ako ng hotel room. Papuntahin mo ako doon. Nagpasya siyang ipanalo siya ngayong gabi. Dahil doon, wala nang choice si Alex kundi ipadala siya sa pinakamalapit na hotel. Pagkapasok nila sa silid, muli siyang nagkusa na yakapin siya, na sinasabing nahihilo. Miss Erica, huwag naman po kayong umasta ng ganyan. Ang ambisyosong si Alex ay malinaw kung ano ang gusto niya at sa makatuwid, hindi siya mawawalan ng kontrol dito. Higit pa rito, mayroon na siyang Anastasia sa kanyang puso at si Erica ay hindi kaakit-akit sa kanya. Bakit, Mr. Hunter? Hindi ba ako maganda sa'yo? Hindi mo ba ako gusto? Sabi ni Erica habang nakapikit ang mga mata habang nakapulupot ang mga kamay sa bewang niya. Mapang-akit ang tingin niya. Humihingi ako ng paumanhin, Miss Erica.
May tao na ako sa puso ko. Kalmado niyang itinulak siya, ayaw niyang masaktan, pero ayaw din niyang mapalapit sa kanya. Sino yun? Tanong niya, nakapout ang mapupulang labi at tinitigan siya sa malabong mga mata. At the same time, she tried to lean in closer. Sumagot kaagad si Alex, kapatid mo, Anastasia. Agad na pinutol nito si Erica sa kanyang pagkalasing. Puno ng hinanakit ang mga mata niya habang ngumuso. Sa mga mata na puno ng hinanakit, ngumuso siya. Gusto mo siya. Sa anong paraan siya mas mahusay kaysa sa akin? Kinuha ni Alex ang ganoong pagkakataon para palayain ang sarili mula sa pagkakahawak ni Erica. I'm sorry. Magpahinga ka na, Miss Erica. Pagkatapos niyang magsalita, binuksan niya ang pinto at umalis. Mr. Hunter, nataranta at sumigaw si Erica, ngunit hindi niya ito pinansin at umalis ng walang pag-aalinlangan. Nang makita niya iyon, napahiga siya sa sofa dahil sa frustration. Inakala niya na madaling manalo si Alex, ngunit ito pala ay nabihag na siya ni Anastasia. Pagkatapos, tinawagan ni Erica ang kanyang ina at sinabi sa kanya ang nangyari. Siyempre, hindi pagsabihan ni Naomi si Erica sa pagiging inutil at sa halip ay sinabi sa kanya na mas tuso si Anastasia kaysa sa kanila, at nabili na ni Anastasia ang lahat sa paligid ni Francis. Sa kabila nito, hindi siya pumayag na sumuko si Erica. Kung talagang umabot sa punto kung saan si Anastasia ang kukuha sa kumpanya, walang alinlang ang gagamit si Naomi ng sarili niyang paraan para agawin ito. Hindi niya papayagan si Anastasia o ang anak ni Anastasia na makakuha ng ganoong kalamangan. Sa gabi, habang natutulog si Jared, si Anastasia ay nakaupo sa harap ng kanyang mesa sa harap ng kanyang kama at nakipagsiksikan sa ilalim ng kanyang coat upang iguhit ang kanyang disenyo ng sketch. Ito ay ganap na katahimikan sa labas ng bintana na may napakalawak na pakiramdam ng nalalapit na taglamig. Sa kabilang banda, sa tahimik na malamig na gabi, ang kanyang mga iniisip ay tumatakbo sa lahat ng uri ng mga ideya at bilang isang resulta, isang drawing ng mga nakakalat na bituin ang lumitaw sa kanyang sketch paper. Ang kwintas na nasa isip niya, na ngayon ay iginuhit niya sa sketch paper, ay parang Milky Way na napapaligiran ng mga nagniningning na bituin na kumikinang sa madilim na kalangitan. Salamat sa kanyang pambihirang kasanayan sa pagguhit, ang disenyo ng sketch ay mahusay na proporsyon. Nakagawa siya ng isang buong hanay ng mga alahas batay sa konsepto ng isang mabituing gabi sa loob ng maikling panahon. Bumalik lang siya sa realidad pagkatapos niyang matapos ang huling sketch niya at habang tinitignan niya ito, tuwang-tuwa siya. Sa wakas, natapos ang unang sketch ng kanyang disenyo para sa paparating na kompetisyon. Pagod na pagod si Anastasia kaya napahawak siya sa sako pagkatapos niyang tapusin ang kanyang sketch. Kinaumagahan. Aalis na sana siya papunta sa kumpanya niya pagkatapos ipadala si Jared, natanggap niya ang tawag ni Francis. Hello, tatay. Pumunta ka sa kumpanya ko, Anastasia. May importanteng meeting ngayon na gusto kong samahan mo rin. Anong meeting yan? Nagtatakang tanong niya.